Mr. Chu, inaayos ko lang ang damit ng girlfriend ko. Bakit ka ba naiinitan? Hunting, ano bang ginagawa mo? Yung sinabi ko sa'yo noon, hindi mo man lang pinakinggan. Tito, saan ang karapatan mo akong hinihusgahan sa pagkikipagrelasyon ko? Mr. Kin, pwede ba mag-usap tayo ng sandali? Siyempre pwede naman. Dito ba? Sinisiraan mo ba ako kay Hunting? Kung anong klaseng tao ka, kailangan ko bang sabihin? Hindi naman tanga si Mr. Chu. Kita naman niya lahat. Ikaw! Huwag mong isipin na ako at si ate ay hindi alam mga kalokohan mo. Ang papa mo, malapit ka na niyang ipadala sa ibang bansa. Ganun ba? Magpustahan tayo. Magpustahan tayo. Kay Chu Hunting, malapit na siya makipag-iwalay sa'yo. Pinabalaan kita! Maglakas loob ka pa! Wait! Ayos ka lang ba? Mr. Chu, ang pangit ng panlasa mo sa babae, sobrang sama. Ang ganyang klaseng babae, kahit itapon sa basura, hindi ko pa rin papansinin. Tara, alis na tayo. Hunting, sino pa tayong dalawang maghiwalay? Hindi ako. Pero gusto mo namang manakit, hindi ba? Hunting! Ano pang sinabi niya sa'yo kanina? Parang malalim ang galit niya sa akin. Kita mo naman yun. Kanina pa siya selos na selos sa ating dalawa. Sinasabi mo bang siya ay... Mukhang hindi ka tama ng kutob ko Hindi masyadong eksakto. Simula nung nilapitan niya ako para makipag-usap, yun ang sandali na hindi siya nakapagpigil. At hindi mo ba napapansin? Mula nang umupo tayo kanina, nakatitig na siya sa atin. Kung nakakapatay lang ang tingin, patay na ako ng 100 beses. Maniwala ka sa instinct ng lalaki. Maniwala ka sa akin. Ang susunod na auction, ang unang item sa bidding, isang pulseras na gawa sa puting jade. Ayun na. Yan ba yung iniwan na gamit ng mama mo? Oo. Ang panimulang presyo, 8 milyon! 8 milyon at 100,000. 11 milyon. 11 milyon at 1,000. 11 milyon at 2,000. 11 milyon at 3,000. 30 milyon. 30 milyon. 31 milyon. 31 milyon? Sa tingin ko, ang pulseras na yan ay hindi lalampas ng 20 milyon ang halaga. 40 milyon! Isipin mo na lang, ito ang sukli ko sa pagtulong mo. 40 milyon unang tawag! 40 milyon pangalawang tawag! 40 milyon pangatlong... 50 milyon! Isang daang milyon! 150 milyon! Ang mahal naman nun. Ano yun? Lagpas na sa tunay na halaga ng pulseras. Mahigit 10 beses pa nga. Talagang karapat dapat siyang tawaging pinakamayaman sa Gen City. Ang yaman talaga niya. 150 milyon pangalawang tawag. 150 milyon pangatlong tawag. Congratulations, Mr. Chu! Hunting, nakuha na natin. Pasensya na. Pupunta na ako sa banyo. Pasensya na, Mama. Hindi ko pa rin nagawa ng magkongkaseros mo. Iyon ang iniwan ng mama mo, hindi ba? Gusto ko naman talagang ibigay sa'yo. Kaso lang, nang makita ni Hunting ng gusto ko, ipinaglabay ang binito para sa akin. Sabihin mo nga, mas pangalawa kung isot ko ito sa kaliwa o sa kanang kamay. Sa totoo lang, hindi ko naman masyadong gustong mga pulseras. Mas gusto ko pa rin ang dilaw na diamond bracelet ng mama mo. Mas bagay yun sa akin. Ginala mo ang safety box ng mama ko? Oo naman. Pero sa totoo lang, wala namang mahalaga ron. Mga greeting card lang. Mga gawa sa kamay. At pati isang sirang manika. Nakakatawa, hindi ba? Hindi ko nga alam kung bakit ang mga ganong kalat ay kailangan pang ilagay sa safety box. Nasaan na mga yun? Tinapon ko na. Talaga? Oo nga. Yung mga itinapon. Yung mga benenta. Tungkol naman sa pulseras na yon, dahil si Hunting ang bumili nito para sa akin, plano kong hatin to sa araw na kasal. Sabihin mo nga, bakit hindi ka nagsasalita? Bitawan mo ako! Sabihin mo!
Ziwei, paano mo nagawa to sa akin? Ano hindi ko kayang gawin? Tulong! Papatayin ako dito! Saklolo! Papatayin niya ako! Itaw mo dyan! Weiwei! Shoyu, Nasugatan ka. Isong! Sinadya mong saktan siya! Pwede kitang ipa-aresto sa polis! siyang nalakit sa akin. Kung siya ang nanakit, bakit siyang nasugatan? Siya mismo naghiwa sa sarili niya. Tapos akong sinisisi niya. Hanteng, mukhang pala ko sa itsura niya. Oo, kasalanan kong lahat. Kung hindi ko inalis ang kamay ko nang hinawakan niya, hinisan ako na sugatan. Tama na. Ayoko na itong palakihin pa. Kung gusto mo magdepensa, kausapin mo na lang ang abogado ko. Umalis na tayo. Mr. Chu, ang dapat mong ipacheck ay hindi mga mata mo, kundi utak mo. Hanteng, pababayang mo lang ba siyang apihin ako? Noong araw, muntikin niyang ipamak ang kapatid ko. At ngayon, madagdagan niya akong patayin. Wala nang mas masama pa sa kanya, Hanteng. Maghiwalay na tayo. Hanteng, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin! Hanteng! Hindi mo ko basta-basta maiiwan! Hindi mo kaya! Ang hirap pero kumartang ko nitong posisyon. Malapit ko nang makontitul bilang asawa ni Joe. Kaya naman hindi ko ibibigay yun sa May iba. tama yata yung babae! Halatang baliw! Halika! Alis na tayo! Anong tingin-tingin niyo dyan? Pamatay kayong lahat! Miss Zong, ito ang listahan ng mga bagay na nasira ninyo. Gusto niyo bang bayaran ngayon o ipapadala ko ang listahan sa bahay ninyo? Hayop ka. Walang kwentang tao. Chumande, talaga bang... Bitawan mo ako! Hayop ka! Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Alas 12 ng gabi na, Song Ziwei. Bakit ka nagwawala? Paano kung may mangyari sa'yo? Lasing ka pa naman! Hindi mo ba alam na nag-aalala ang pamilya mo? Ang tanging tao nag-alala sa akin, iniwan na ako. At ikaw ang pinakamamahal kong tito, ang boyfriend ng tita ko. Dahil pinili mong kampiyan si Zhongfei. Ibig sabihin, kalaban na kita ngayon. Mula ngayon, magkabilang panig na tayo. Inaaway mo ko dahil dyan? Sulit ba yan? Sa akin ito, Oo, sayong-sayo na yan. akin naman talaga to. Silang kumuha ito sa akin. Oo. Sa simula pa lang, sa'yo na talaga yan. Huwag ka na magwala. Song Ziwei, wala siyang pinagkaiba sa mga taong iyon. Isa lang siyang biktima mo. Dapat gamitin mo siya ng maayos. Ihatid muna kita pa uwi. Itong mga alaala ng mama ko. Noon, naghanap sila ng napakagandang jade. Ipinagawa niya ito kay mama. Bilang pares ng hikaw, pulseras, at palawit na jade. Salamat sa'yo sa pagtulong mong maibalik ang mga alaala ng mama ko. Paano mo ko mapapaniwala na talagang mahal na mahal kita? Kapag nagkaroon reaksyon ng katawan, agad itong
Nagbibigay ng senyales? Song Ziwei, Oo na, naintindihan ko na. Ang pagnanasa ay hindi naman nakakahiya. Tito, ang katawan mo, mas tapat kasi sa bibig mo. Mahal kita na hindi ko mapigilan. Pero may nobya ka na. Kaya susubukan kong lumayo sa'yo. Pero sa kasamaang palad, palagi ka pa rin lumalapit sa akin. Bakit ka pa lumalapit? Bakit mo ko pinapansin? Kung pinili mo na siya, maging tapat ka sa kanya. Kaya nga, ang pag-ibig isang alamat, wala ito sa totoong mundo. Katulad ng mama ko, ibinigay niyang buong puso niya sa isang lalaki. At naging ang buhay niya, ang ipinagbaya niya para dito. Napakatanga niya. Hindi ko uulitin ang pagkakamaling yon. True hunting. Kung wala tayong patutunguhan, pagkakawalan na kita. At susundin kong kagustuhan ng pamilya. Magpapakasal ako kay Shen Xiaoyu. At magkakaanak. Kaya, huwag mo na kong tingnan na may kahulugan. Huwag mo na akong alalahanin. Mas mabuti pang maging para tayong mga estranghero. hindi pwede yan. Anong karapatan mong sabihin yon? Bilang nakakatanda ba? O bilang sino? Maliban na lang kung hiwalayan mo si tita, magkakasama mo ako. Ang mga salitang mahal kita ay hindi mo naman talaga nararamdaman. Ginagamit mo lang yun. Para gantihan si Zhongfei, bakit ka naman nawawalan ng tiwala sa sarili mo? Hindi ko sisirain ang sarili mong kaligayahan para lang kaganti sa kanila. Dahil sa mga mata mo, wala akong nakikitang tunay na pag-ibig. Ibig sabihin, umiibig ka na sa akin? Ano ba talagang gusto mong makuha sa akin? Sabihin mo na lang ng diretsahan. Ang sarili mo, ang puso mo, ang buong pagkatao mo. Ihatid mo muna siya. Matapos ang paulit-ulit na pagsusuri sa mga CCTV footage sa hotel 5 taon nang nakalipas, natiyak namin ang taong pumasok sa silid mo ng gabing yun ay si Miss Song. Mr. Chu, nalaman ko rin na mula bumalik si Miss Song. Ilang beses ka na niyang sinundan. Kaya pala simula pa lang, nang lumapit siya sa akin, may layunin na siya. Kasama na rin doon ang nangyari 5 taon nang nakalipas. Song Ziwei, hindi ko hahayaang kahit sino ang magdikta sa akin. Ate, kailangan mo kong tulungan. Hindi ko kayo mawalan si Hunting. Ang luha ng babae ay hindi dapat sinasen sa ganitong bagay. Ano ito? Ito ang impormasyon tungkol kay matandang Ginang Cho. Ang kanyang mga gusto at ugali. Kabisaduhin mong lahat ng mga nakasulat dyan. Sa makalawa ng hapon, 3:00, pumunta ka sa paliparan para sulbungin siya. Aalisin ko na ang mga reporter doon para makuha ng kanyang litrato ng magkasama. Gagana kaya ito? Siyempre naman. Maniwala ka kay ate. Paano naman si Song Ziwei? Basta't may kasal ka lang ng maayos sa pamilya Cho, ako nang bala sa kanya. Lola! Hunting! Ang mahal kong apo. Miss na kita, apo ko. Ayos bang lahat? Hunting. Ito ay si... Magandang araw po, Lola. Ako po si Zhongfei, isang doktor sa Jiangnan Hospital. At ako rin ay... Uwi muna tayo, Lola. Sige. Lola, ito po yung bili namin ni Hunting para sa inyo noon. Tingnan niyo po kung magugustuhan ninyo. Ang ganda nga. Napakabait mo naman. Tita, ito pong regalo ko para sa inyo. Ang bait talaga ng batang ito. Ang pinanggalingan at trabaho ni Zhongfei ay parang maganda dahil kayo naman ay magkarelasyon na ng mahigit sa 1 taon. Ibig sabihin yan, aprobado mo na siya. Bakit kaya hindi kayo magpa-engage na lang ng maaga para naman ako'y makayagap ng apo sa tuhod? Lola,
Wala pa akong balak magpakasal. 5 taon na nakalipas, tinanong na kita. Ang sabi mo, ayaw mo pa rin. Ito ako. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ba ako tatagal. Huwag mo kayo magmadali. Ang mga salitang mahal kita, ginagamit mo lang para gantihan si Zhongfei. Matapos ang maraming ulit na pagsusuri sa CCTV ng hotel 5 taon nang nakalipas, nakumpirma namin ang taong gabing yon na pumasok sa iyong silid ay si Miss Song. Song Ziwei, kung magsisinungaling ka pa rin, mapipilitan akong idiin ka. Anong gagawin mo ngayon? Lola, tungkol pa sa engagement, pag-iisipan ko po na mabuti. Tungkol pa sa engagement, pag-iisipan ko po na mabuti. Sasagutin ko muna ang tawag na to. Feifei, aayusin ko agad para ma-engage na kayo kaagad. Pero sabi ni Hunting, pag-iisipan pa lang niya. Sinasabi niya pag-iisipan pa, pero sa totoo lang, pumapayag na rin siya. Kaya bilisan niyo na, para naman makayakap na ko ng apo sa tuhod. Alam mo naman ang ugali niya. Kapag hindi siya tumutol, ibig sabihin, okay siya. Salamat sa inyo sa paglaan ng oras para makapunta dito. Sana'y mag-enjoy kayo. Salamat, Mrs. Chu. Sa wakas nagkita na rin tayo. Lola, Tita, kailan pa si Zhongfei naging ganito ka-close sa pamilya Chu? Hanteng, halika rito. Ngayon, ang pamilya Chu ay may mahalagang anunsyo. Ipinapahayag namin. Sina Hanteng at Zhongfei ay matagal na magkasintahan. At sa susunod na buwan, sila'y magpapakasal. Inaanyayahan namin kayong lahat. Hunting! Hunting, bakit mo hinahabol ang iba? Bitawan mo ako! Bakit mo ba ko hinahabol? Hindi ba't magpapakasal ka na sa kanya? Kaya pala, pinapapunta niyo ako rito para lang masaksiyan ko ito? Congratulations, Mr. Chu. Wala talaga akong alam na iaanunsyo ni Lola ang tungkol sa engagement. Kaya, ayaw mo rin pala magpakasal sa kanya, di ba? Chu Hunting, mahal talaga kita. Hindi ko kayong magkita na kasama mo siya. Kansilahin mo lang ang engagement, pwede ba? Mahina ng katawan ni Lola. Matagal na niyang gusto na magkaroon ako ng asawa. Kung hindi ako magpapakasal kay Zhongfei, pagkakasalan mo ba ako? Sa mga mata mo, nang nakikita ko lang ang paggamit, wala ka namang balak na tunay na makasama ako. Hindi totoo yan. Pero, kailangan ko munang makita ang katapatan mo. Kansilan mo muna ang engagement. Saka natin pag-usapan to. Ate, nakuha mo ba? Engage na kayo. Gagawin mo pa rin ba yan? Ate, kakaanunsyo lang ni Lola Shu na engagement. Tapos si Hunting, hinahabol si Song Ziwei. Natatakot ako. Natatakot ako magbagong isip niya. Ay nangako na siya kay Madam Chu. Hindi na siya uurong. Ate, hindi mo alam. Sa loob ng 1 taon, ilang beses lang kami naghawak kamay. Kaya ngayon, kailangan ko lang mangyari ito kahit paano. Sabihin mo kay Zhong Ziwei, nabibigyan ako ni Zhongfei ng gamot. Opo. Hunting, kahit ito na huling gabi ang pagiging single mo, gusto ko pa rin na magkasama tayo ngayong gabi. Hunting, ako pa rin ang... Ako, May mahalaga ka bang gagawin? sasagutin ko lang to. Hunting,
May kailangan akong ayusin. Hintayin mo ako. Sige. Naubos yung alak. Shanting! Shanting! Shanting, ayos ka lang ba? Shanting! Tila ganito lang, nag-aalala ka sa akin, hindi ba? Hindi ka tinawa ng gamot? Anong ginagawa yung dalawa? Hindi po yan. Wala pa kaming ginagawa. Lola, ang mahal ko ay si Weiwei at siyang gusto kong pakasalan. Anteng, alam mo ba kung ano sinasabi mo? Lola, si Weiwei ay sa akin na. Sa'yo lang siya? Ako? Anong tingin mo sa akin? Alam mo kung bakit tayo humantong sa ganitong sitwasyon. Malapit ka namang engage kay Zongfei, tapos ganyan bang ginagawa mo? Wala ka bang isip? Ma, palagi niyong iniisip na kailangan ko ng Mrs. Chu. Kaya pinili ko si Zongfei. Sinubukan ko, pero nabigo ako. Hanggang sa nakilala ko si Weiwei. At siya lang ang nagpapabalik ng sigla ko. Ibig mong sabihin, si Miso lang makakapagpagaling sa'yo? Oo. Siya lang. Ikaw ang agad sa sarili mong tito! Walang hiya kang babae! Kung may nangakit man, akong unang lumapit sa kanya. Hunting! Sa harap ko, ipagtatanggol mo pa rin siya! Bakit? Hindi mo ba naiintindihan? Kung hindi mo ko nilagyan ng gamot, paano mangyayari ang ganitong bagay? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Ikaw, bakit mo siya nilagyan ng gamot? Hindi Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi ng iba. Yung baso ng alak, nandyan pa sa mesa sa baba. Kung nilagyan mo ng gamot o hindi, ipatest natin ang malaman agad. Hunting, magkasama tayo na hindi isang taon. Kaya mo ba talagang tratuhin ng ganito? Ibig mong sabihin, inaamin mo. Oo, inaamin ko. Nilagyan kita ng gamot. Pero gusto ko lang na mas mapalapit sa'yo. Mas naging matalik pa. Paano mo nagagawin ang ganitong bagay? Lola, napilito lang ako. Wala na akong ibang magawa. Lahat na ito kasalanan niya. Pabalik niya muna sa ibang bansa. Lagi siyang gumagawa ng gulo. Sinusubok ko yung pahiwalayin kami ni Hunting. Gusto ko lang naman na manatili siya sa tabi ko. At saka, nakapagsunod na kami mong pakasal. Mali ba talaga yon? Hunting, ginawa ko lahat ng ito dahil sobrang mahal kita. Ganun ba? Kung ganun, pagkatapos mong lagyan ng gamot, tumawag ka agad sa telepono at nagpunta sa Jiabyue Hotel. Kasama ang ex-boyfriend mo. Hindi. Hindi, Hunting. Matagal akong tapos sa kanya. Kung hindi lang ako tinakot gamit ng video, hindi ako pupunta doon. Hunting, maniwala ka sa akin. Walang hiya. Nagawa mong pagtaksilan si Hunting. Gumawa ka ng ganitong bagay. Security, palabasin niyo siya. Hindi totoo. Hunting, maniwala ka sa akin. Kung wala ka na ibang sasabihin, aalis muna ako. Hindi biro ang sinabi ko kanina. Hindi naman talaga siya nilagyan ng gamot, pero niloko niya ako. Ang lahat na nangyaring ito, matagal niya pinaplano. Ang kasal ay masyadong biglaan, kailangan kong pag-isipan. Bakit dati sabi mo, ako lang ang mahal mo? Pero ngayon ganito na, nag-aalangan ka? O baka iniisip mo na dahil nakansila ng engagement ko kay Zongfei, nasuklian mo na siya ng sakit, kaya wala ka ng dahilan para magpanggap sa akin. Hindi mo talaga ako mahal. Nang ipahayag mo ikakasal tayo, hindi ba't ginawa mo lang yun? Dahil ako lang makakapagpagaling sa'yo, hindi ba tama ako? Natatakot ka ba? Hindi. Ngayon na umabot na sa ganito ang sitwasyon, ang tanging paraan para matapos ito ay magpakasal tayo. Sa ganitong paraan, may maipaliwanag tayo sa dalawang pamilya. Sobrang tuloy at delikado siya. Nakansila ang engagement. Hindi ko na dapat siya lapitan ng madalas. Sa palagay ko lang, masyadong mabilis ito. Song Ziwei, kailangan ko ng mapapangasawa. At
para sa'yo, ang magpakasal sa akin, mas mapapakinabangan mo pa ng maayos sa mga mapagkukunan kong hawak para gantihan ang magkapatid na Zong. Sulit ang ganitong kasunduan, hindi ba? Isa lahat ng kasunduan ang maging Mrs. Chu ay talagang makakatulong para mas mabilis makuha ang ebidensya. Siyempre, maaari mo ring tanggihan. Pero bukas ang engagement party ko kay Zongfei. Maaari ko pa rin ipagpatuloy yun. Nangangako ako. Kung ganon, kukuha muna ako ng kaunting tubo. Hindi ako papayag na makakaalis ka pa ulit mula sa aking mga kamay. Ibig sabihin, kasal na kami. Kahit ayaw nito sa plano, pakiramdam ko, para wala nito sa kontrol ko. Ibigay mo sa akin ang marriage certificate mo. Ako na magtatago nito. Sige, tutal, kung maghihiwalay man, kailangan din yan dalhin. Pumunta tayo sa Pamilya Song. Tutulungan ko ang misis ko na maglipat. Ang bilis naman. May marriage certificate na tayo. Gusto mo bang magkahiwalay tayo ng tirahan, Mrs. Chu? Parang may mali talaga. Miss Chen, tulungan mo kong ayusin ng mga gamit ko. Ma'am, paano ko? Walang iya kang anak! Naglakas loob kang agawin ng lalaki ng tiyahin mo! Sa harap ko pa sinasaktan mo ang asawa ko. Hindi ba't hindi ito tama? Mr. Joe, asawa mo? Kayo ay... Kami ni Song Ziwei kasal na. Narito ako ngayon para tulungan siya upang ayusin ang mga gamit niya at bumalik sa bahay ng pamilya Chu. Ngayon siya na ang misis ko. Sa labas, siya ang kumakatawan sa dangal ng pamilya Chu. Kung muli pang mangyari ang kagaya ng kaninang insidente, hindi ko yun palalampasin. Kayo? Paano niyo nagawang magpakasal? Kakagaling ni Fefe sa ospital. Dahil sa'yo, halos mamatay na siya. Ngayon naman, dinala mo si Zong Ziwei. Gusto mo ba talaga siyang patayin sa sama ng loob? Ayon kay Tita Zong, parang kasalanan pa ni Hunting. Pero malinaw naman na siya ang una naglagay ng gamot at nakipagkita pa sa dati niyang nobyo sa hotel. Kung talagang hindi na siya makakayanan, iyon ay dahil na mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ikaw? Mapaghanga at palabang tao. Puno ng panlilin at pagpaplano. Hindi ka basta-basta mamamatay. Song Ziwei, sa wakas, lumabas na yung tunay na kulay. Hunting, nakikita mo ba? Mula pa noon, tusap malapit na siya. Simula pa lang, malayunin na siya sa'yo. Alam ko. Pero ano ngayon? Masaya naman ako sa desisyon ko. Ano? Ito ang unang pagkakataon na may taong ganito, walang pag-aalilangan ako ipinagtanggol. Ate! Hindi ko kayo mawala si Hunting! Paano nila nagawang pagkasal? Ano lang gagawin ko ngayon? Tinatakot ka sa ganitong kalaking bagay, hindi mo sinabi? Alam ko kung ano iniisip mo. Si Hunting, hindi niya man ako hinahawakan. Sino bang nagkakaalam kung siya at si Zhang Ziwei may nangyari na ulit? Ang tanong mo naman. Ate, ano pang silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Ano pang magagawa niyan? Bakit ako sinisisi? Siya ang may gagawa ng lahat. Kawawa rin naman yung batang yon. Ang tanggal niya nagkunwari. Kahit pa siya mapangasawa ni Chu Hunting, hindi niya kailangan matatanggap yon. Ate, ang ibig mong sabihin, may pag-asa pa ang sitwasyon na to? Nakalimutan mo ba, nung nasa ibang bansa siya, hindi naman siya mabuting tao. Ang ibig mong sabihin, yun nangyari sa kanya sa abroad? Huwag kang mag-alala. Hindi kailanman tatanggapin ng pamilyang Cho ang isang babaeng may bayad ng dungis. Kung hindi, baka ipagpaliban na lang natin. Ako... Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nilang kakainin. Si Lola isang maunuin na tao. Si Mama rin, matagal niya nang gusto na magkaroon ng isang manugang na babae. Mabuti silang tao. Mula ngayon, ang pamilya Chu ay pamilya mo na rin. Hindi ko siya pinakasalan lang para mapanatili ang lahi ng pamilya Chu. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko talaga siya. Lola, Mama, kinuha na namin ni Wewe ang aming marriage certificate. Mula ngayon, pamilya na tayo. Lola, Mama, dahil kasal na kayo, mas mabuting agad ninyong palawakin ang kanang pamilya Cho. Para naman agad ako makapag-alaga ng apo sa tuhod. Kapag dumating ang araw na lumisan ako, may pagmamalaki naman ako sa lulo mo pagdating ko sa kabilang buhay. Mami, miss na kita.
Miss na din kita, anak. Pag natapos ko ng mga bagay dito, babalik na si Mami at isasama kita sa pasyal. Gaano pa katagal, Mami? Maghintay ka lang ng kaunti pa, baby. Si Mami kasi, para lang kang makita. Ginagawa ng lahat ng makakaya. Pero Mami, huwag mong pagkurin ng sarili mo. Alagaan mo rin ang katawan mo. Ibibigay ko na ang cellphone kay Tito Su. Kanina pa siya naghihintay. Ang haba ng leeg niya sa paghihintay. Sige na, shout yan. Pumunta ka na at buksan mo na ang bago mong Lego. May bago ka bang balita? Sabihin mo na. Hindi na magiging message si Zongfei. Humina ng Song family. Mas madali na ito. Para sa akin. May isa rin ako magandang balita. Tungkol ito kay Zong Nian. Baka interesado ka. Naipadala ko na sa'yo. Huwag mong kalimutang tignan. Sige. Wei, oras na para kumain. Ano ito? Pinakabagong houghty culture ni Roland? Iisa lang ito sa buong mundo. Para sa'yo to. Mamayang gabi, samahan mo kong dumalo sa handaan. Masyado itong mahal. Asawa kita at karapat dapat sa'yo ang lahat ng pinakamagandang bagay. Kahit isang kasunduan lang ito, binigyan pa rin ako ng dangal. At napakaganda pang sinabi niya. Hayaan mong tulungan kita. Medyo nagsisisi ako. Mas gusto ko pa rin yung dating suot na puting bestida na palaging sumusunod sa likuran ko. At tinatawag akong Tito, yung batang babae na yun. Nadaganan mo ako. Natapakan na lahat. Huwag kang kabahan. Kasalanan mo rin naman kasi. Yan ang asawa ni Chu Hanting. Narinig ko, ang personal niyang buhay ay napakagulo raw. Nung nasa ibang bansa siya, iba't ibang lalaki raw ang kasama araw-araw. Pinangkamayamang tao sa Gen City. Ang asawa ng babaeng mababa ang dangal. Hindi ba nagkakaya sa pamilyang Chu yun? Ang lakas ng boses ninyo. Gusto niyo bang mawala sa mundo? Huwag kang matakot. Nandito ako. Chu Hanting. Mr. Chu, may nagpapakalat ng masamang balita tungkol sa asawa niyo sa ibang bansa. May ilang malabong litrato. Agad na itong inimbisigahan ng pulisya at hawak na rin nila ang kaso. Naibaba na rin ang balita sa mga headlines. Pero may mga tao pa rin hindi tumitigil. Alamin mo agad kung sino ang nasa likod nito. Gusto kong makita mismo kung sino ang nagtatangkang saktan ng asawa ko. Opo. Zong yan. Mukha talagang desperado ka na. Pati mga sikreto ko, nilabas mo na. Kung ganon, paano ko naman tatanggihan ang tulong mo? Mrs. Chu, ayon sa A Entertainment, totoo ba nagtatrabaho ka bilang escort girl sa ibang bansa? Hindi totoo yan. Ano ngayon ang salita ng pamilya Chu tungkol dito? Huwag na mag-video. Lahat ng yan ay mga kasinungalingan. Paano mo mapapatunayan yan? Lumabas na sa mga larawan na ikaw at ang ibang lalaki ay nagkalapit ang Bakit ko taga-agawin kailangang pa. patunayan? Wala namang kinalaman sa mga ito. Huwag na mag-video. Huwag na. Mga maling balita lahat yan. Song Ziwei, tingnan natin. Isang babaeng pinagsawa ng lahat. Paano kang kakatan sa pamilya, Cho? Ano ipaglalaban mo sa akin? Yung mga larawan na yon, ano ba talagang totoo? Lola, yung mga larawan na yon, pawang kasinungalingan lang. Pero yung mga larawan sa hotel, yung video na pumasok ka sa silid ng iba, peke rin ba yon? Madam Chu, nais ko kayong batiin ng mahabang buhay at kaligayahan. Hindi ko yata kakayanin yan. Baka mamatay ko sa galit ng maaga. Pwisit kayo! Pasensya na po, hindi rin namin alam na si Weiwei ay ganito pala nung nasa ibang bansa. Kita niyo po ang ama niya, ilang araw na hindi kumain sa inis. Lola, sana po alagaan niyo yung kalusugan. Madam, tungkol dito, aminado kaming nagkulang kami sa pagpapalaki sa anak namin. Ngayon, ako at ang ama niya ay iuwi na siya. Sumama ka sa amin. Pa, hindi ko talaga alam kung ano na nangyayari. Hindi ba sapat ang kahihiyan na dinala mo? Kung dahil sa'yo,
Masisira ang negosyo ng pamilya Song at Chu. Magkakaproblema talaga. Sumama ka na sa akin ngayon. Huwag naman kayo ganyan. Mrs. Chu, ang bagay na ito, kami na mismo ang aayos. Hindi ito makakaapekto sa pamilya Chu. Mas mabuti nga. Pa, hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako paniniwalaan? Tama ba? Tumahimik ka. Sinasabi ko sa'yo, pag uwi natin, mag-divorce kayo. Ang posisyon ng ginang Chu, ibigay mo sa tiyahin mo. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na dalhin ng asawa ko? Hindi ba't binabalaan na kita noon na kapag nangyari ulit ito, hindi ko na ito palalampasin? Mabuting manugang. Itong si Weiwei, kung totoo man ang ginawa niya, ang gusto ko lang naman ay turuan siya ng tamang asal. Tinapon mo siya sa ibang bansa ng 8 taon, ni hindi mo man lang siya tinatanong. Hunting, sa loob ng walang taon niya sa abroad, labis na magulang buhay niya. 5 taon pa lang nakakalipas. Magginawa pa siya sa hotel, kasama ibang lalaki. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Hindi ka dapat magkaroon ganitong asawa. Ang danga ng pamilya Chu, ay hindi dapat niyang sirain. Ibalik ko siya sa pamilya Song at agad kayo maghiwalay. Mag-divorce ka sa kanya ngayon din. Yung sinasabi niyong lalaking kasama niya sa hotel 5 taon nang nakalipas. Ako yon. Ano? Kahit sabihin pa natin, ako pa rin ang hindi karapat-dapat para sa kanya. At tungkol naman sa mga larawang yon, puro edited lang yon. Paano magiging ikaw yon? Matagal na yon. 5 taon nang nakalipas, nasa hotel na ako noon. Nilagyan ako ng gamot. Sa isang aksidenteng pagkakataon, nagkasama kami. Kaya nito mga taon, palagi ko siyang hinahanap. Ano man ang mangyari, hindi ko na siya bibitawan. Ziwei, narito ako. Huwag mong sabihin nahulog na ang loob mo kay Chu Hanting. Paano mangyayari yon? Hindi ako iibig sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Hindi ba't noong araw, sobrang nagmamahalan sina mama at papa? Ganito na naging wakas nila. Ang pag-ibig na nagsimula sa silakbo ng damdamin. Hindi kailanman nagtatagal. Pag nalaman ng pamilya Chu na may anak ka, tsak na kukunin nila ito. Mag-ingat ka. Mami! Anak, miss na kita. Hindi ba sabi ko, pag natapos ko ng mga bagay dito, pupuntahan ko kayo? Bakit kayo nandito? Si Xiao Tian, miss na miss ka na. Araw-araw niyang binabanggit ang mama. Umiiyak bago matulog. Miss na din kita. Pasensya na anak. Kasalanan lahat ni Mami. Mami, huwag ka nang malungkot. Kahit na maliit na lalaki pa lang ako, poprotektahan ko na si Mami. Aalagaan ko si Xiao Tian, kaya huwag ka mag-alala. Pero gusto ko mapalapit sa'yo para matulungan ka. Alam ko, sa mga taong ito, kung hindi dahil sa tulong mo, hindi magiging ganito kaayos ang lahat. Pag natapos ng lahat ng ito, ikaw at si Chu Hanting, anong balak niyong gawin? Siyempre, magpapakasal kami. Hindi ka ba mahihirapan? Anong mahirap doon? Sige, sasamahan ka namin. Pag natapos ng lahat, aalis tayo ng sabay. Xiao Tian, maglaro ka muna sandali. Pwede ba? Ito ang ebidensya at recording na si Song Nia noon ang nag-utos na lasunin ka sa Fuego. Ang lumabas noon ay isang lalaki, pareho sa hinala mo dati. Siya ang kanyang kalaguyo. Sagot talagang dating mo. Miss Zong, maaari kitang kasuhan sa paglabag sa privacy. Tingnan mo nang mabuti. Kasal na kayo. Pero pumunta pa rin siya sa hotel kasama ibang lalaki. Hindi ka ba nasasaktan? Papayag ka bang lukuin kanya ng ganon? Peke ang mga larawan na yan. Hindi Totoong lahat ng ito. Bakit hindi ko naman paniniwalaan ang asawa ko at maniniwala ko sa'yo? Isang taong wala namang kinalaman sa amin. Kung muli mong sasaktan ang asawa ko, huwag mo kong sisihin kung hindi na ako magiging magalang. Siyang Hunting, gano'n mo ba siya kamahal? Kahit niloloko ka niya, wala kang pakialam? Palabasin niyo siya. Pagkawalan mo ako! Bitawan mo ako!
Weiwei. Nasaan ka? Susunduin kita. Nagsusukat ako ng damit pangkasal. Pagkatapos nito, magpapaspa ako. Gawin mo man ang mga gawain mo. Uuwi na lang akong mag-isa. Sige. Ang gabi na, pagkat hindi pa siya umuwi, Chuanteng, bakit ka umiinom ng ganitong karami? Pagkatapos ng kasal, dapat palitan mo ng tawag mo. Dapat tawagin mo akong asawa. Nakainom ka na naman. Maligo ka muna. Weiwei, tatariturin mo ba ako? Ano bang sinasabi mo? Huwag mo kong pagtaksilan kailanman, Weiwei. Weiwei, ang galing mong umarte. Minsan, hindi ko alam kung totoo bang mahal mo ako. Pero kahit ano pa man, handa akong tanggapin ang lahat. Kahit ginagamit mo lang ako, kahit niloloko mo lang ako. Ang hiling ko lang, huwag mo kong iiwan. Ako, syempre mahal kita. Magandang umaga. Weiwei, kahapon, sinabi mong mahal mo ako. Hindi ko na maaalala. Sinabi mo pa ng maraming beses. Gusto mo bang tulungan kitang alalahanin? Chuanteng, ang mga sinasabi sa kama, hindi dapat sinaseryoso. Makinig ka na lang at kalimutan. May lakas ng loob ka pang bumalik. Hindi ka ba natatakot na magbaling mga paa mo ng papa mo? Kasi, kakasabi lang yan sa isang sikreto. Talagang gusto kong ibagay sa taong sangkot mismo. Kung nandito lang si Song Junshin, medyo sabik din ako. Kung malalaman niyang paliw na may kalaguyo ka, ang naputol na binte, kanino mo talaga yon? Ano bang kalako na sinasabi mo? Alam mo naman ko ng klaseng tao siya. Kapag mahal ka niya, kaya niyang tanggapin lahat ng mali mo. Bulag siyang nagtitiwala sa'yo. Parang tanga, pinapaikot mo lang siya. Pero, hindi niya kailanman papayagan ang pagtataksil. Alam mong mabigat ang kamay niya. Kung may ebidensya ka, ipakita mo lang sa papa mo, mas mabuti pa. Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin? Kasi ako, mahilig sa mga seremonyas. Malapit ang death anniversary ng mama ko. Gusto kong isama ka sa kanya. Bilang kasama sa libing niya. Anyan, bakit bigla mo kong hinahanap? Feng, inireserba kita ng tiket ng aeroplano mamayang alas 8. Umalis ka muna. Lumabas ka ng bansa para umiiwas sa gulo. Bakit kailangang umalis ng bansa? Sasama ka ba sa akin? Feng, yung babaeng yon, kung hindi siya sigurado, hindi niya ilan ang mga alam niya. Siguradong alam na niya na umiiral ka, kaya niya akong tinanggang takutin. Paano mangyayari yun? Tuwing nakikita tayo, lagi tayong maingat. Feng, hindi madali pinagdadaanan ko para makarating dito. Hindi ako dapat magkamali kahit kaunti. Umalis ka muna. Kapag natapos ko na si Song Joong-kin, magsama-sama natin yung pamilya. Ayos ba yun? Sir, naihatid na po ang order ninyo. Ako ang umorder niyan. Matagal na tayong hindi nagsama. Kumain muna tayo. Feng, Ayos lang. Salamat. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Isipin mo na lang na sinamahan mo ako.
Mga taksil! Ganyan. Ganyan. Nalandi mong lalaki sa likod ko! Ganyan. Mga taksil! Mga taksil! Tama na pananakit! Tumigil na kayong dalawa! Sunshine Way? Ikaw? Ikaw na lang ginagawa sa akin, hindi ba? Dapat namang pasalamat ako kung hindi kayo nagkita ng kalaguyo mo. Wala akong ganong pagkakataon. Ang dami ng gamot na ito, doble kumpara sa binigay mo sa akin 5 taon na nakalipas. Ikaw talagang malit na bruha! Pa, tama na yan. Tingnan niyo muna ito. Si Chen Chen na hindi ko tunay na anak. Sa totoo lang, si Chen Chen ay anak ng lalaking yan. Song yan! Isa ka talagang maliit na ahas! Papatayin kita! Yun! Ma, nakikita mo ba ito? Bakit iniiwasan mo ako? Hindi. Natupad ng pag-iiganti mo. Ibig sabihin ba nito, wala na akong silbi sa'yo? Kahit nahiwalay na ang papa mo at si Song Yan, hindi magandang kalagayan ng Song Group. Yun ay bunga ng pagod at dugo ng lolo at ng mama mo. Kaya mo bang panoorin ng tuluyang bumagsak yun? Hindi ko sinasabing aalis ako. At hindi rin ako papayag na aalis ka. Wei, pwede bang huwag ka nang tumakas? Chuanting. Ikaw? Chan! Mami, Ayos ka lang ba? Nawala ng lagnat niya. Sabi ng doktor, medyo mahina ang tiyan niya. Baka hindi sanay sa klima o pagkain dito. Kaya huwag ka mag-alala. Mami, sabi ni Tito Su, kapag natapos na mga ginawa mo, pwede mo na kaming dalhin pa uwi. Umuwi na tayo sa fine country, pwede ba? Miss ko na si Fiona. Kahit saan ka pumunta, hindi ka pababayaan ni Mami. Hiwalay na ba kayo ni Chu Hunting? Kailan tayo aalis? Ako nang magbubuk ng ticket. Bigyan mo muna ako ng kaunting oras. May mga bagay pa akong kailangang ayusin. Wei, in love ka na ba sa kanya? Hindi. Maghiwalay rin kami. Pero sa pamilya Song, may mga papilis pa akong kailangang asikasuhin. At ang kumpanya, hindi ko basta pwedeng pabayaan. Bigyan mo na lang ako ng ilang araw pa. Kung sakaling malaman ni Chu Hunting na may anak ka, Hindi ko kailangang mahayang malaman niya. Sa pagitan namin, isa lang itong kasunduan. Ginoo, pakiusap po sandali. Chung Hunting, bakit hindi mo binuksan ang ilaw? Chung Hunting, bitawan mo ako! pagkatapos mong gamitin ako, gusto mo na lang ako itapon, Song Ziwei. Walang sino man ang pwedeng gawin sa akin ng ganito. Chung Hunting, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Sa buhay nito, hindi ka kailanman makakatakas mula sa akin. Mami, Tito Su, nasan kayo? Natatakot ako sa kulog. Tito! Chung Hunting, pakawalan mo ako. Tatakas ka? Pag-usapan natin to. Nagpakasal tayo dahil may kanya-kanya pakay tayo. Tama. Ikaw, para makaganti. Ako, para makuha ka. Niloko mo ako. Noong una, gusto mo lang may mapangasawa ka.
Hindi yun panlilin lang. Pero matagal ang kasunduan natin. Panghabang buhay. Lumabas ka. Ayaw kong makita ka. Walang hiya. Nagawa mo pa kong lukuhin? Wei. Mapapaniwala rin kita. Wei! Mami, nasan ka na? Mami, nasan ka na? Iho, nawawala ka ba sa mama mo? Anong pangalan ng mama mo? Siya po si Song Zewe. Sige, Iho, sasamahan kita sa presinto. Anak! Buti na nakita na kita. Ako, sa sobrang kaba. Halos mamamatay ako sa kaba. Sino ka? Kaibigan ako ng mama niya. Pero hindi naman kita kilala. Tingnan mo, ito bang mama mo? Oo, yan si Mami. Itong batang ito, tumakas mag-isa. Kaya't kami nagpanik. Yung mama niya, hinahanap siya ngayon. Halika na, dadalhin kita kay mami mo. Song Jiwei, hindi ko akalaing may anak ka pa pala. Pagsisihan mo, lahat ng ginagawa mo ngayon. Tita, malapit na ba tayo? Oo, konti na lang. Tita, naiihi na ako. Hindi ko na kayang pigilan. Diyan ka lang sa gilid umihi. Ang abala naman. Hoy, bata pasaway! Huwag kang tumakbo! Nakita na bang anak ko? Hinahanap na namin sa paligid. Ayon sa CCTV sa ospital, bandang 2:00 ng madaling araw, umalis siya doon. Nung oras na yon, bumili ko ng pagkain para sa kanya. Pasensya na, Wei. Ang mahalaga ngayon ay mahanap ng bata. Hunting, nawawala ang bata. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Huwag mong hayang mahuli kita. Tita, tulungan mo ako. Isa siyang human trafficker. Ate, bakit mo pinapatakbo ang bata? Magkasabot kayo. Ang kulit mong bata. Manang ka talaga sa mama mo. Halika! Chan-chan! Mami! Chan-chan! Mami! Chan-chan! Huwag kang lalapit. Hayaan mo siya. Pasabugin mo siya hanggang mamatay. Huwag! Song yan, kung may gusto ka, sa akin may baling. Kung may mangyaring masama sa bata, wala kayong makukuha ni anuman. Ginawa niya na akong gito kasirang buhay. Ano pa bang mawawala sa akin? Ngayon, gusto ko lang maramdaman niya masaktan siya. Ate, kung mamatay man ang batang ito, sayang naman talaga. Ang cute pa naman niya. Chuhanting, ayaw na namin ng kahit ano. Gusto ka lumang kasarap ko. Sige. Si Chuhanting, lumuhod siya sa harap ko. Lumuhod siya sa harap ko. Pero hindi sapat ang pagluhod lang. Gusto kong saksakin mong sarili mo. Kung hindi, papatayin kong anak mo ngayon din. Sige. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Chan-chan! Ayos na. Wala na. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Chumanting! 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 Ang daming dugo! Ang daming dugo! Sangye! Tumawag ka ng ambulansya! Sabi ko na noon, nang pagkasalan mo ako, hindi ko hahayaan na masaktan kang uli. Chuanting! Ang tanga-tanga mo talaga!
Mangako ka sa akin. Huwag mo na akong iiwan. Pwede ba? Chuanteng! Chuanteng! Chuanteng, magising ka naman. Pwede ba? Hindi ko pa nasasabi ang sasabihin ko sa'yo. Si Chanchan ay anak nating dalawa. Kung hindi ka pa rin magigising, babalik na ako sa France. At hindi mo na ako kailan mahahanap, Chuanteng. Sa totoo lang, gusto kita. Noon, natakutan talaga ako. Baka matulog ko sa mama ko. Kaya hindi ko kaya aminin yun. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang mangyari ang ganung bagay. Weiwei, ikaw ang buwan na hindi ko kailanman maabot. Pero ako'y makasarili dahil palagi kong iniisip na sana'y mas matagal pa kitang makasama. Ngunit ikaw ay ikaw. Ano man ang piliin mo. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Sinubukan ko pigilan ang sarili ko. Pero ikaw, ang tuluyang nagpawala sa aking katinuan. Mami, handa ka na ba? Anak, handa na ako. Chuanteng, narito na ako para pakasalan ka.